Tapos na tayo sa taas presyo. Baka naman pwede pag-usapan natin yung ano. Ayan, katulad nito, yung mga patarpulin daw ni Bongbong. Ayan, tingnan ninyo. Para lang sige, pag-usapan natin ito mabilis. Dumepensa ang Malacanang matapos ibida umano ang mukha ni PBBM sa mga ayuda operasyon ng gobyerno sa gitna ng pagsirit ng presyo ng krudo. Assurance daw ang presensya ng Pangulo sa panahon ng krisis. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes. Kapag ipinakitang nagtatrabaho, epal. Kapag naman wala sa mata ng publiko, ang tanong daw ng iba, nasaan ang Pangulo? Ito ang sagot ng Malacanang sa Alam mo ibig sabihin nun, pag nagpakita ng muka, epal. Pagka nawawala, nagtatanong nasaan ang Pangulo, anong gagawin? Mag-resign. Ibig sabihin, Claire Castro, clear as day. Ayaw na ng tao sa kanya. Ano man ang gawin niya, ayaw na ng tao sa kanya. So anong gagawin niya? Lumayas na siya. Hindi pa ba mahirap isipin yon? Sinabihan ka na ganyan pag pinag-iinitan ka ng nanay mo Kahit anong gawin mo. Magluto ka, magsaing ka. Ano ba to sinaing mo? Magluto ka. Ano ba to maalat? Maglinis ka. Ang kalat-kalat, 'di ba? Yung kahit na anong gawin mo, may reklamo, ibig sabihin ayaw na sa'yo. Pag ayaw na sa'yo, anong gagawin mo? Pipilit mo pa yung sarili mo? Hindi na, lumayas ka na. Umuwi ka na sa probinsya nyo, magtanim ka ng kamote ron. Kung gusto mo lahat ng pulbos sa probinsya nyo, ubusin mo, singhutin mo lahat, wala kaming paki. Basta wag ka nang maging presidente ng Pilipinas, okay na kami doon. Bumabatiko sa mga patarpulin ni PBBM sa ayuda operations ng gobyerno sa gitna ng pagsirit ng presyo ng petrolyo. Sa ilalim kasi ng General Appropriations Act of 2026, may probisyong ipinagbabawal ang pag-display ng pangalan at imahe ng mga public official sa mga government project. Kahit logo, motto, color motif, initials at simbolo ng politiko, bawal dito. Bawal? Ba't ginagawa nyo? Tarantado yan si Bongbong Bawal pala, ba't nandun yung mukha niya? Sabi niya, hindi, sinabi na namin tanggalin ulul. Kaya nyo pinapatanggal kasi sinita kayo ng tao. Sinabi ng tao na, akala ko ba bawal? Tinan nyo simpleng bagay lang yan Bawal maglagay ng mga mukha ng mga epal na politiko sa mga ayudahan. Nandun yung mukha niya. Simpleng bagay, hindi nila magawa Paano pa kaya yung pagdating sa pagnanakaw? Bawal magnakaw. Kung yan nga simpleng mukha lang na ilalagay dyan, hindi nila magawa yung pa kayang hindi magnakaw. Yan ang problema natin sa gobyerno. Pag nahuli, kunyari, sila pa yung galit. Nahuli, bawal epal Di ba? Sabi sa matatalino na Pilipino Sabi sa GAA, bawal ang epal na politiko ngayon Bakit nandiyan dyan yung mga mukha nyo? Sabi niya, tapos sila pa yung galit ngayon. Oo nga, ba't nandyan yung mukha namin? Pinatanggal nga namin yan Ulul. Tangina nyo, ina-approve nyo lahat yan. Di sampalin mo yung sekretary ng DSWD, si Gatchalian, ba't nilagay yung mukha nyo dyan? Ang ina nyo, instruction nyo yan. Kaya nandiyan yung mga mukha nyo. Akala nyo kasi pera nyo nakalagay doon galing kay Pangulong Bongbong. Gago, hindi yan galing sa kanya. Galing yan sa mga taxpayers ng mga Pilipino. Ina ninyo, hindi nyo naman pera pinapangalandakan nyo sa inyo. Exempted ba ang Nagmura ako, bawal nga Bawal, sorry. Mapapamura ka talaga pag itong Judas na to yung kaharap mo. Si Satanas yung kaharap mo, hindi ka magmumura. Lurito? Hindi po siya exempted. Pero tandaan po natin na dapat din pong malaman ng taong bayan bilang presidente na ito ang kanyang proyekto. Para malaman ng taong bayan... Tarantado! Hindi na namin kailangan malaman na proyekto niyan. Lahat ng nangyayari ngayon sa Pilipinas, kagagawa ng presidente, mabuti o hindi. Tarantado, alam namin yun, siya presidente Na proyekto niya, gago. Hindi niya proyekto yan. Matagal ng mga proyekto yan, pinoponduhan nyo lang. Gunggong, matagal nang may DSWD. Ikaw naka-imbento ng DSWD. Matagal na nag-aayuda DSWD. Kayo nakaisip niyan. Whatever is happening in this administration, whether good or bad, it reflects to the president. Presidente yan. Kaya nga, yung mga kahayupan na nangyayari ngayon, sa presidente yan. Yung pagnanakaw ng mali-malitang pera, sa presidente yan. Sinasabi mo na itong mga ayudahan is proyekto ng presidente. So yung mga pagnanakaw, hindi yan pagnanakaw ng presidente? Putangin na mali, sorry, nagmura na naman ako. Pagkasalanan, pagpangit, hindi nyo inaako. Pero pag maganda sa inyo, parang nung panahon nung tatay niya, yung 13-month, PICC, Heart Center, lahat kanila. Pero yung corruption, billion-billion ng corruption, yung mga namatay ng martial law, hindi nila inaangkin. Pag maganda, inaangkin nyo. Pagkapangit, hindi. Pwede ba yun? Mga hayop kayo
assurance na ang Pangulo ay nandito para sa ating lahat. Bago, hindi namin kailangan ng judge. Dapat talaga nandiyan siya. Nanalo siya eh. Assurance na ang Pangulo ay nandito para sa atin. Kahit wala na siya, mas maganda nga kung mawala na siya eh. Kailan yan? Anong magandang, halimbawa, gutom ako. Dumating yung pagmumukha na yan, matatadyakan ko yan eh. Gutom na ako, humarap ka pa sa akin. Ang ina ka, wala ka namang ginagawa. Alam mo siya yung katulong mo sa bahay na putyang ina maghapon tulog. Oo, maghahanap ka ng nagawa niya sa bahay. Saan na? Ba't ang dumi ng bahay? Ba't ang daming hugasin? Ba't walang sinaing? Ba't walang ulam? Tapos makikita mo, yung katulong, putyang inang yan, maayos. Nagmura na naman ako. Bayan, ang hirap. Hindi ko yata kaya talaga. Makikita mo, yung katulong mo, nagpe-Facebook, nag-Mobile Legend. Anong gusto mo? Sakalin yan, di ba? Hay! Hoy! Psst, hindi ka. Tapos hihinga ka pa sweldo, yun ang matindi nun. Sir, sweldo ko na sa Biyernes ha. Ay, may lakad ako. Wala siya nagagawa sa bahay. Ang dumi ng CR. Sabit-sabit yung mga ebak. Tapos yung bigas, walang laman. Oo, siya yung nag-iimbentaryo ng mga para mag-grocery ng mga laman ng pag magtitimpla ka ng kape, kita mo yung lagay ng asukal, wala. Inday! Asan yung asukal natin? Ay, wala na ba? Gago, meron. Eto walang laman yung lagayan. Ay, wala na ba? Wala na ba asukal? Tarantado, maghahanap ba ako ng asukal kung meron? Ganun ba? O sige, pengin pera, bibili ko. Ang trabaho niya is dapat laging puno yun, yung lagay ng asin. Yung tatay ko, galit yan. Pagka yung bigas, asin, asukal, wala ka sa bahay. Di bali walang toyo eh. Pero yung mawalan ng mga yung basic, nako, galit ang tatay ko dyan. Mantakin mo, bibili ko, akin na. Trabaho mo yun, laging puno kailangan yun. Ba't ang dumi ng bahay? Ay, madumi ba? Hindi, malinis. Kaya nga ako nagre-reklamo eh. Mantakin mo may katulong ka, binabayaran mo yung katulong mo para gumawa ng mga gawaing bahay, tas walang nagawa kahit isa, mapapatay mo eh. Ganyan si Bongbong. Tapos hihingi ng sweldo. Inang buhay yan. Hindi raw alam ng Malacanang kung ano ang gusto ng mga taong hinahanap ang Pangulo, pero pag nagpakita ay sinasabihang namumuliti ka lang. Ang sigurado raw, ayaw sa epal ng Pangulo. Ayon sa palasyo. Ayos epal, paka-epal niyan lahat. May bagong Pilipinas. Putang ina nyo. Sorry. Sorry. Ay, ang hirap. Ang hirap. Siguro pag presidente na si Inday, pangako, hindi na ako magmumura. Ang pinakamalaking garantiya ng Pangulo sa panahon. Sabi niya, hindi na daw alam ng Malacanang kung anong gusto ng tao. Hindi nyo na pala alam kung anong gusto ng tao, lumayas na kayo. Malis na kayo dyan. Pag nasa labas, galit. Pag nasa loob, galit. Di na namin alam kung paano. Hindi nyo na pala alam, lumayas na kayo. Yun na lang, hindi nyo pa nagagawa eh. Pag ginawa nyo na yun, lumayas na kayo sa Pilipinas. Ayan na. Yan na yung pinakamagandang nagawa nyo sa Pilipinas, mga hayop kayo. Ngayon ay ang kanyang presensya. Samantala, napunta uli sa usapin ng 2028 elections ang isang television interview ni PBBM nang sabihin nitong nangangamba siyang baka mauwi sa wala ang lahat ng kanyang legacy sa kamay ng anyay isang former ally. Ang kapal ng mukha, di ba? Nangihinayang daw siya na mawala yung legacy niya. Gago, wala kayong legacy. Ang legacy nyo, magnakaw. Ang legacy ng tatay mo, magnakaw at mag-abuso ng karapatang pantao. Ang nanay mo, magnanakaw din. Ikaw, magnanakaw ka din daw. At legacy mo din namang abuso ng karapatang pantao. Tinan mo itong inaabuso ninyo na Kingdom of Jesus Christ sa simbahan, mga hayop kayo. Hindi ba? Yan ang legacy mo. Wala kang legacy. Anong nagawa mo? Bukod sa binago ninyo yung logo ng Department of ng Department of Tourism, yung PAGCOR, binago nyo yung logo. Department of Tourism, binago nyo yung slogan. Yun lang nagawa mo. Tsaka inubos yung pera ng taong bayan. Yun ang legacy ninyo. Mga flood control. Ang tawag nga sa'yo, Mr. Flood Control eh. Hayop ka. Ang legacy, wala kang legacy. Sabi ko nga sa inyo, mag-usap tayo. Lahat ng mga legacy ni Pangulong Duterte, kaya kong sabihin sa inyo kahit nakapikit, kahit patras, kahit pabaliktad, ibakmas pa natin. Kayang-kaya kong sabihin sa inyo ano yung mga nagawa ni Pangulong Duterte sa bayang Pilipinas sa loob ng 6 na taon. Ikaw, Bongbong, ang dami mong vlogger, ang dami mong pati media operators, wala silang alam na nagawa mong maganda. Iisa na lang nagawa mo maganda, ang pangit pa. Alam mo, sabi ko nga sa iyo kung ikaw magre-resign, umalis ka na sa posisyon, umayaw ka na, Bongbong, yun ang pinakamagandang magagawa mo sa bayang Pilipinas. Wala nang iba. Wala na, kahit ipatiles mo buong EDSA, hindi ka na mamahalin ng taong bayan. Kahit pabubungan mo, lahat, buong Pilipinas, palagyan mo ng bubong para hindi tayo maarawan. Maniwala ka, Bongbong, ayaw na sa'yo ng taong bayan. Umalis ka ng Pilipinas, pag lumayas ka,
Pag umayaw ka na sa trabaho mo, umuwi ka na ng Ilocos, maniwala ka, baka lagyan pa namin ng gate yung Ilocos, wag ka lang makapunta ng Maynila. Oh, lalagyan namin ng gate, Great Wall of Ilocos, diyan ka na lang. Oh, diyan ka na, wag ka nang umalis. Wag ka nang pupunta rito. Kung pwede lang, Bongbong, yung umalis ka ngayon, di ba Semana Santa, yung magpenitensya ka. Oo, bahala ka sa buhay mo kung gusto mo lunukin mo lahat ng mga illegal na mga substance sa buong Pilipinas. Wala kaming pakinggang ma-overdose ka, sa totoo lang. Tignan mo, kaisa-isa kang presidente na pag may usapan na may nau-ospital, tuwan-tuwa yung mga Pilipino, abang ng abang. Patay na? Ay, buhay pa, ano ba yan? Di ba? Ganon kadirin-diri sa'yo ang mga Pilipino. Tingnan mo si Pangulong Duterte, nakakulong. Tingnan mo sa Hague, ang daming bulaklak. Tingnan mo yung birthday celebration niya sa Davao. Tingnan mo may birthday celebration sa Pasay, sa Pampanga, sa Quezon City, sa Cebu, sa ibang bansa, Malaysia, sa Thailand, sa Hong Kong. Sineselebrate si Pangulong Duterte, ikaw. Sabi ko sa'yo, isi-celebrate ka lang kapag umalis ka na sa posisyon. Visit ka. Tapos anong ligasiya sinasabi mo? Wala kang ligasiya, Bongbong, kahit isang sampagita, wala kang makukuha sa mga Pilipino. Makukuha ka dyan sa mga loyalistang mga tanga. Magbuo kayo ng planeta. Baka sakali. Kayo magsama-sama. Walang hiya kayo. Legacy sinasabi mo. Puro pagdanakaw lang ang ginawa nyo, kahirapan sa Pilipinas. Yun ang ginawa ng tatay mo. Nilagpasan mo nga yung ginawa ng tatay mo sa 20 taon sa loob lang ng 4 na taon. Hindi pinangalanan ni PBBM kung sino, pero may abiso ang palasyo ahead of the presidential race. Ito po ang masasayang kung ang pipili nating leader ay hindi maipagpapatuloy itong naging mga gawain ng Pangulo. Gago, wala magtutuloy niyan. Yung anong nagawa? -9 nga yung approval rating nyo. -9. Di mo naiintindihan yung Claire Castro, -9. Ibig sabihin, ayaw sa inyo. Anong nagawa sinasabi mo? Kung marami kayong nagawa, di sana positive rating. Pumantay muna sana kay Inday Sara at negative at positive 30. Hindi negative. Anong sinasabi mo nagawa? Putsang inang yan. Ano nagawa? Yung libre siya kayo tuwing linggo? 20 pesos na kilo ng bigas na 5 kilo pa lang yun na ititinda, ubus na? Na mapagkasya nyo yung bilyong pera sa maleta, gumaling mag-compute ang mga tao. Alam nila kung gaano kalaki ang perang mailalagay sa isang malaking maleta, medium na maleta, small na maleta. Alam na namin kung ilang milyon ang kasya sa isang paper bag, ilang milyon ang kasya sa isang envelope. Dahil sa inyo. Walang hiya kayo. So nakakahinayang po talaga dahil baka mamayagpag, muli ang mga hindi dapat na mamayagpag at makalimutan papanagutin ang dapat na managot. Yun lang. Mapapanagot talaga kayo. Yung amo mo. Boom angkan ng amo mo, sigurado ako mapapanagot. Ang pag-iimbestiga raw sa mga tiwali sa kanya mismong termino, hindi madali, pero ginawa raw ng Pangulo. Para sa agenda. Yan. Ganyan sila kagago. Di ba yan ang sinasabi ko sa inyo kanina? When you ask them, is the economy doing well? Is our economy okay? Sasabihin nila, yes, it's okay. Because that's the end of the question. Sasabihin mo lang, paano mo sasabihin na okay? Sabi ng mga Pilipino, hirap daw tayo. Well, number says, it's okay. So, it's okay. What about crime rate? It went down. It went down. Compared to before, it went down. Paano nyo masasabi? Ang daming mga hold-upan ngayon. Wala naman ako nakikita Lumabas ako kanina, wala naman ako nakita. So, fake news yan. Yeah? Anong masasabi mo? Secured ba ang ating education system? Maayos ba? Maayos na ngayon. Kung kumpara dati hindi maayos, ngayon maayos na. Paano mo nasabi na maayos? Sabi ng mga report, ganito, ganyan. Sabi nila hindi daw. Fake news yan. Yung natin, ma'am, yung sa petrolyo. Grabe, ang taas na ng bilihin, ang taas na ng presyo ng petrolyo. May krisis po ba tayo? Wala tayong krisis. Sapat ang ating supply. Ba't ang taas po ng presyo? Bahala kayo sa buhay nyo. Siyempre may gera dun Natural tataas yan. Pero, okay, wala tayong krisis. Sapat ang ating supply. Ganun lang sila. Hindi daw Fake news yan. Wala daw drugs. Mataas na daw ang drugs ngayon. Ganun ba? Mas mataas noon kaysa ngayon. Ngayon, okay na. Maayos na ang drugs. Sabi ni Rimulya. Sabi ng tao, hindi daw totoo yan kasi ganito, ganyan. Fake news yan. Ganun lang sila. Hindi nila aaminin na something is wrong kasi when they accept na something is wrong,
hahanapan mo sila ng solusyon eh. Wala silang solusyon. So I'd rather deny that there's something wrong na hindi ko na kailangan mag-justify o hindi ko na kailangan magplano. Kasi nga naman, if there's nothing wrong, ba't ka magpaplano? Diba? Ganun ang style nila. Bulok.